Hello po. Ang tanong ni ma'am, hello sir, gumagawa ba kayo ng lesson plan or ready-made na? Actually, hindi masyadong gumagawa sila ng lesson plan or kung may lesson plan man dito, hindi siya detailed. Mostly curriculum guide lang. Curriculum guide, like weekly plan, para siyang ganun kung ano yung gagawin mo sa loob ng klase. And then, kapag observation na, yun yung detailed talaga ang observation. Kasi, dalawa yung observation mo in one school year, sa iba tatlo. Yan din yung basihan sa sa bonus. Kasi, pag pumasa ka, no, or pag malaki yung score mo, mas malaki yung pera na matatanggap mo sa iyong sa end of school year. So, hindi masyadong strict. Actually, tayo mga Pinoy na teachers, marunong na tayo, matalino na tayo. Actually, tawag dyan, alam na natin yan, gamay na natin yan. Pero ano lang dito, behavior talaga. Hello Sir Tasmania, ang sabi ni Sir, mas okay ang level kaysa mga malalaki. Usually naman mga laro lang yan at kakulitan, manageable pa kaysa teens. So yung tinuturuan ko nga ngayon, kinder hanggang 7th grade. So that's a lot of napaka-different ng classroom management sa mga klaseng yan. So sa mga teens nga, medyo sumasagot na tong mga to. At pwede ka nilang baliktarin. Pwede lang baliktarin yung story para ikaw yung gawing mali. So, mahirap magturo ng teens kasi it's a balance of being cool and a balance of being stern at the same time, no? Hindi pwedeng super strict ka, medyo dapat cool ka rin at the same time. So, it's hard to find the balance. Pero kailangan pa rin na gawin pa rin nila yung activity na kailangan nilang gawin. May konting disiplina, may konting pag-advise, at medyo dapat sweet pa rin tayo kahit medyo strict tayo. Hello po Sir Angel. So nagtatanong po si Sir anong ibig sabihin ng reading block or math block. So sa classroom management, pagpasok pa lang ng estudyante, dapat alam na niya saan kukunin yung worksheet at lapis kasi niyan yung warm-up activity. It helps you with management para pagpasok nila hindi sila dumadaldal. Instead, kukunin lang yung papel, magsusulat sila, mag-answer sila. So yan yung isa sa math block. So math block could be, or reading block could be 4 tables, tapos magsiswitch sila sa 4 tables in 10 minutes. So, gagawa sila ng 4 activities kasi nagsiswitch sila sa mga tables, di ba? So, pwede yung blocks, or pwede rin na yung blocks mo is how you manage your time. Like, first part, warm up. Second part ng second block mo is you discuss by yourself. Third one is, pwede mo silang i-groupings. So, yun yung mga example ng mga blocks in teaching. So, may designated activity in a specific time. Hello po, sabi ni Ma'am Choke D565. Many kids have no father figure in their house. Father is either in jail, dead, or unknown. Very sad state. Yeah, just like in the Philippines, no, and other countries, mahirap talaga yung bata na walang tatay. In my case, when I was born, 2 months after I was born, patay na yung tatay ko. Kaya wala talaga akong father figure, no? So parang hahanapin mo talaga, which is the same thing ngayon kasi kinder to 7th grade yung tinuturuan ko, and mostly sa mga bata yung kinder. 2nd grade yung walang mga tatay. Mag-aagawan sila sa attention mo kasi ikaw yung parang father figure as a teacher. So, kailangan talaga yung aruga, care para sa kanila kasi yan talaga yung role natin as teachers, as second parents. Ang sabi ni C. Borgium 22, ano po requirements, sir? So, ang requirements po is kailangan currently teaching. If you are teaching ESL or English as a secondary language online, hindi po siya mako-consider. But if you're doing it face-to-face, considered yan as currently teaching. Kailangan din na may licensed professional teacher po dapat. And then, kung elementary ka, mas okay. Actually, mas okay magturo dito elementary. Kasi ako nagtuturo ako kinder hanggang grade 7. Kinder hanggang grade 7, kaya alam na alam ko, iba talaga mga bata. Okay pa sila, pero yung mga grade 5, 6, 7, lumalaban na, tumataas na yung sungay. Kung ang bachelor's mo ay hindi elementary or hindi ka talaga education or secondary education sa bachelor's mo, then nag-take ka lang ng LET,
then you have to have masters na 36 units para maka-apply. Hello po, Ma'am Ellen Pihana Bohol. Nagtanong po si Ma'am kung kailangan bang mag-take ng exam before teaching there, sir. Sa mga applicants this year, you can comment down if you had an exam. Pero last year and other years, wala naman kaming na-take na exam na kailangan lang talaga licensed professional teacher ka, foreign credential evaluation, state certificate. Pero again, pwede mo yung ma-process kapag nandito ka na. Ang pinaka-main goal mo lang is mag-submit ng applications at mapansin ka ng principal para ma-interview ka niya. So just like what I said, kung nakita mo sa website yung email, pwede ka mag-direct ng email sa principal stating that you are willing to go to America to teach, and you will say what are your strengths, no? And then, yun, importante lang talaga ma-interview ka ng principal. Ako noon muntik na 100, wala parang interview. Hello Ma'am Trisha Plum. Ang tanong ni Ma'am Hello Teach, paano po kayo lumipat ng school district? Ano po ang help na ginawa ng visa sponsor mo po? Actually, hindi po district, hindi siya under ng school district. It's a charter school. Kaya kahit yung certification ko ay makakaturo ako ng grade 6 hanggang grade 12. Pero sa charter school, hindi sila strict sa certification. Kaya nagtuturo ako ngayon kinder hanggang grade 7. Kasi any certification okay lang sa kanila. And then, mas konti yung number ng students namin at may para-professional in every classroom. Kaya mas less yung stress. And then, actually walang ginawa yung visa sponsor. Pinirahan lang nila kami, nag-transfer kami ng school, pinabayad pa kami ng $750. Nung unang year, $75. Nung nalaman nilang maraming nag-transfer, ginawang $750. Hello po, Ma'am Queenie Melior. Thank you po, sir. Nakapag-submit na po ako so far. Nagsisend na po sila ng email sa mga reference list ko po. So, yun din pala, no? Kailangan din ng email ng mga reference mo. Kailangan na active yung email nila kasi dun isa-send yung mga survey through email. So, mahirap no kapag yung reference natin is mga matatanda na kasi hindi sila masyadong nag-open ng email. So, pwedeng i-remind nyo sila na mag-open ng email sa nila, laptop. Kasi kailangan ng kailangan lang matapos yung survey. 3 email, 3 references, 3 survey. Sabihin nyo na 10 lahat, 10 lahat dapat sa survey para para ma-interview kayo agad. So, ganun lang. Pwede din kayo mag-apply sa indeed.com. Maghanap kayo ng jobs dun. Oh, J1 teacher ka ba here in the USA? Or J1 teacher pa na papunta pa dito sa US? At meron kang mga financial needs? Ito ang solusyon dyan. J1 Loan. Makakapag-loan hanggang 500,000 pesos. Ang interest rate ay 1.99% a month. And makukuha ng buo. No fee sa application. At kapag ready ka na magbayad, pwede ka magbayad through GCash or pwede rin sa mga bayad center. Ano pa hinihintay mo? I-PM mo na ang Facebook page nila OFW J1 Teacher Loan or kay Ma'am Glyza May Senon Santos. I hope this helps. God bless sa iyong J1 application or your J1 journey. Bye! Tagading. Oh, gusto mo bang maging J1 teacher here in the USA? Follow my Facebook page, Sir Mix, YouTube, Sir Mix, and ang aking TikTok, Sir Mix. Lahat ng interviews ko, lahat ng mga tips, classroom management ay nandyan. Kaya apply na here in the USA as a J1 teacher. What's up everyone? Sir Mix po ito, isang J1 teacher here in the USA. Isa ka bang J1 teacher na nandito na sa Amerika at nagtuturo? Or J1 teacher na papunta pa lang dito sa USA and you have some financial needs? Meron po akong isi-share sa inyo about J1 loan. As low as 1.99% per month and hanggang 500,000 or 500,000 ang pwedeng ma-loan. Matatanggap ng buo. No collateral needed. No fee sa application. At kapag ready ka na magbayad, pwede through GCash or mga bayad center. Pwede ka mag-walk-in sa kanilang mga Metro Manila branches. And ito po ang phone number ni Ma'am Glyza May Senon Santos. Pwede rin po kayo mag-personal message sa kanya sa kanyang Facebook, Glyza May Senon Santos,
or sa kanilang Facebook page which is OFW Loan for J1 Teachers. I hope this helps. God bless sa iyong J1 journey!